Handa raw si Pangulong Rodrigo Duterte na itaya ang kanyang buhay para ipagtanggol ang bansa kahit pa sa China. Pero bukod sa kanyang buhay, itataya rin daw ng Pangulo ang kaban ng bayan para mapalakas ang ating militar laban sa mga kaaway. Narito ang report. Ilang beses nang bumisita sa burol ng mga nasawing pulis at sundalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa unang 2 buwan ng kanyang termino. Pero aminado ang Pangulo na sa tuwing maaalala ang sinapit ng mga ito, hindi raw niya maiwasang malungkot. Kaya kahit masama ang pakiramdam, ay pinipilit pa rin daw niyang puntahan ang mga lamay para magpasalamat sa kaanak ng mga magigiting na kawal at alagad ng batas. I usually go to places where there's a military man or a policeman who dies in the line of duty. Yan lang ho ang pinakang maibigay ko ring honor para sa kanila, my presence, and to be there and to give them a snappy salute for dying for their country. Alam daw ng Pangulo na sa kabi-kabilang kampanya niya laban sa krimen at terorismo, hindi malayong malagasan siya ng tauhan araw-araw. You cannot wage war without killing. And I simply do not take it as a punitive police action. Kaya kung I'm losing 2 or sometimes 3 military or police officer in this drive. Kaya malaking bagay daw para sa kanyang unang round ng peace talks ng gobyerno at mga rebeldeng komunista na kahapon lang ay formal na ipinatupad ang interim unilateral ceasefire sa hanay nito. Dahil dito, tigil muna ang lahat ng opensiba ng New People's Army sa mga pulis at sundalo. Hindi rin pwedeng lumabas sa mga kampo nito ang mga rebelde na may dalang mga armas hanggat nagpapatuloy ang peace talks. Umaasa rin ng Pangulo na magiging positibo rin ang nilulutong peace talks sa hanay ng mga rebeldeng Muslim. Ginagawa na rin daw ng gobyerno ang lahat para ayusin ang gusot sa West Philippine Sea. Noong Biyernes, kinausap ng Pangulo sa Chinese Ambassador Zhao Juanhua tungkol dito. Pero paborma na tuldukan ang isyu sa mapayapang paraan. Nananatili raw handa ang Pangulo sa posibilidad ng gyera. Di bali na raw na malubog sa utang ang Pilipinas. Madagdagan lang ang puwersa ng militar na magtatanggol sa bansa. Never mind how many. Even if it really causes an imbalance in the budget. It is always good to have men there ready to fight and die rather than having them at all and just surrender just like a meek lamb there. Sa huli, tulad ng mga nasawing pulis at sundalong sinaluduhan niya, handa rin daw si Digong na mamatay para sa bayan. And do not be afraid. Kung panahon ko yan, ako ang mauna. Patahian mo lang ako ng ganang uniforme na ganon. Maganda yung inilibing ka, maraming magsalot, may kurtas pa, hilain ka ng kabayo. Eh kung patanda ako sa buhay na ito, mamatay ako 90 years old, mamatay si Duterte, sino yan? Yung never heard. Ano kinamatay? Bangungot. Sakyan ko na lang yung bala ng kanyon nila. Umaaksyon, Jan Kalimon, News 5.